embracing us, loving us through the years. Ayan. Napakaganda po ng mensahe ng awitin natin, ano, na kinanta po ng Juan. Bigyan naman natin ng isang malakas na palakpakan ng Panginoon. Okay, praise God. Napakasaya lang po na makita na ang ating iglesia ay tumagal po ng ganitong panahon. Pero aminin po natin sa hindi, dumarating po tayo sa sitwasyon na tayo po ay nanghihina. Tayo po ay parang nagkakaroon ng minsan ng ministry fatigue. Kasi lalo na po yung mga iba na parang bata pa sila, kasi nakibang po ni Adi, nandito na sila sa church. Dumarating po yan sa buhay natin. So, ngayong umaga po ay Mission Sunday po natin ngayon. So, may ipapaalala ang Panginoon tungkol sa pagkatawag natin sa ating mission. At ang aking pong piniling talata ay talata ng pagkatawag po ay Jeremiah. Ayan. Which is very familiar story na rin po sa atin. So, napakagaling natin sa paggawa ng mga excuses. Di ba? Okay. Ano yung mga excuses natin? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko naiintindihan. Yan. Hindi ko alam ang gagawin ko dyan. Hindi ko talento yan. Sabihin mo pa, mahihain ako. Hindi ko kayang magsalita. Kaya, matamyan po ako, pastor, pag pinagsalitaan mo. Huwag mo na pong ipagawa yan sa atin. Familiar po ba itong mga excuses natin? Madalas. Ayan ako. Yan, hindi ako nagsabi mo na. Sinabi ko lang, familiar po ba, ha? Alam mo, natutuwa ako dito sa area na maka-honest nyo po talaga. Dito po sa ating iglesia na lang po. Yan. Kayo na rin po nagsabi. Marami tayong nagiging dahilan o excuses para din sumunod sa tawag ng Diyos sa mga gawain at paglilingkod. Ang laging sabi nga po, ang lagi raw pong nagdadahilan ay isang tool sa pagiging incompetent natin. Yan. Kung marami daw po tayong dahilan, nagiging incompetent po tayo. Kasi hindi natin magawa yung ano naman natin. Kunwari lang tayong hindi kaya. Umiiwas lang sa gawain. So lagi natin sinasabi, may trabaho ako, mga ganyan. Busy ako sa school. O kaya, minsan sasabihin natin, ay, trabaho naman yan ni Pastor. Si Pastor na lang, gano'n. Kaya, yun nga, kagaya ng sabi ko, hindi ko po yung talento. Pero, dinadala ka naman ng Diyos dun sa paglilingkod na yun. Busy ako, pagod na ako. O kaya naman, kung hindi, bata pa po ako para dyan. Tapos, yung kabilang side ng, matanda na ako para dyan. Hindi na malaman ng Diyos. Nung medyo bata-bata ka, bata pa po ako, Pastor. Diba? Tapos nung medyo nagka-edad-edad ka na, sasabi, Pastor, may edad na po ako. So, hindi na. So, sabi po ni Ben Franklin, and I quote, he that is good making excuses is seldom is good for anything else. Tayo naman na maraming nagdadahilan. Ang dulot-dulo po nito, parang wala nang tayong magandang nagagawa. Kasi marami na po tayong dahilan. At sabi rin po ni Gabriel Menuwer, he who excuses himself, accuse himself. Na ano po ko dito na, ikaw na lagi kang nag-excuse sa sarili mo, ine-excuse mo yung sarili mo, ina-accuse mo rin yung sarili mo. Kasi sinasabi mo nga na dahil sa excuse na to, inaakusahan mo na yung sarili mo na hindi mo kaya yung mga bagay. O, diba? So, si Jeremiah ay maraming baon ng mga dahilan kung siya ay tinawag ng Diyos. Sobrang dami. Lahat na yata ng dahilan, dinahilan na niya. So, sa umaga pong ito, atin pong balikan yung mga talata, no? Ang mga talatang ito po ay makikita natin sa verse 1 to 4 po, yung sovereignty o yung knowledge ng Diyos sa purpose natin. Simula pa lang nung nasa tiyan na nasa tayo ng ating mga magulang. Ang Diyos ang nag-initiate po ng pagkatawag sa atin. Hindi po yung sarili natin. Kahit po active tayo, ang Diyos pa rin po ang may nasa no. Sa umpisa pa lang, alam na ng Diyos, prenatal period pa lang, pinagbubuntis pa lang tayo. Aware na ang Diyos. So, anong sabi niya sa verse 5? Before I formed you in the womb, I knew you. So, bago pa lang tayo napuporma dito sa tiyan ng nanay natin, alam na tayo. Yung God's intimacy and personal connection kay Jeremiah
From the beginning pa lang yun. Alam na yun ng Diyos. Second, dun din sa verse 1, 6 to 8, ito yung mga inadequacy and God's assurance kay Jeremiah. So sabi, yung response sa Jeremiah, meron siyang fear. Diba? Sabi, sa verse 6 sabi, Sovereign Lord, I do not know how to speak. Yung kagad yung sinabi niya. So isa na yun sa mga excuses niya. I'm only a child. O pangalawang excuse na yun. Hindi siya marunong magsalita, tapos bata pa siya. Pero sa verse 7, kung makikita natin, sa verse 7, may sinabi yung Panginoon para ma-overcome naman. So yun yung promise. Ang sabi niya ng Panginoon sa verse 7, do not say, I am only child. So huwag mong sabihin sa akin na bata lang ako. God's commands, trust, and obedience despite or perceived limitation. So, sa kabila po ng mga limitasyon natin, gumagawa po ang Diyos. Tandaan niyo po yan. So, kung hindi kayo masyadong maganda yung boses, pero gusto niyo kumanta sa choir, ang Diyos po ang gagawa nun. Ipag-pray natin, kasi yan yung pangako niya. Kasi yun yung sinabi niya kay Jeremiah. At isa pa rin sa verse 8, ang isa pang pangako ng Panginoon, anong sabi? Huwag kang matakot sapagkat ako ay nasa iyo, di ba? Sabi nga niya, para ma-deliver si Jeremiah sa kinatatakutan niya. Ayan. So talagang nandun yung mga pangako. At nung kinumusyon niya si Jeremiah, makikita natin sa verse 9, very symbolic yung power ng Panginoon kay Jeremiah para makapagsalita siya in behalf ng ating Panginoon. Kasi diba sabi niya, God takes responsibility. Binigay na ng Panginoon yung responsibilidad. Humayo ka, sabihin mo ito. Kasi iba po yung pagkatawag dun sa mga dati, sa mga priest, kaysa dun sa prophet. Kasi po yung mga priest, predictable po yung trabaho nila dun sa temple. Pero yung prophets, lalabas ka. Tapos titignan mo kung anong nangyari. Pero hindi po, ang mga propeta po, hindi po ito hinahalin tulad sa mga manghula na hinulaan. Ito mangyayari. Hindi. May batayan po yung sinasabi nila sa future dahil may pinakikita ang Panginoon sa kanila. Kung ano man po yun po yung pagkumbisyon ng Panginoon kay Jeremiah kapag nung siya ay binigyan ng gawain. So anong pong tawag nito? Ibinigay ng Panginoon na gagawin niya. So sa verse 10, sinabi niya na ibigyan niya ng autoridad na makapagsalita. Dahil yun yung unang excuse, di ba? Makapagsalita sa buong nation. At nung araw po, kingdom, mga kaharian. Yun po yung, hindi lang basta presidente na kagaya sa atin ngayon. Meron pang mga hari. Mga hari, di ba? So matataas na tao. Talaga, yung pinagsusubuan ng Panginoon kay Jeremiah para, di ba, yung sa last part ng verse sinabi, para wasakin, di ba, magkanin, para lumago, at para mabago yung buong bansa. So, mahirap po talaga gawin yan bilang isang propeta na tapos ang dami niya ng excuse. Talagang nahihirapan siya. Pero di ba, nabanggit po natin kanina, yung mga pangako at yung power na binigay ng Panginoon. Yung authority, binibigyan sa atin ng Panginoon eh. Kasi wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Galing din sa Panginoon. Kaya nga po kahapon sobrang tawag nito, parang na-overwhelm ako dun sa mga youth na kasama natin. Kasi nakita ko na kahit nadagdag ko dito, wala sila. Tapos nung anniversary ko rin lang sila nakita. Pero makikita mo na pagdating sa mga ganong bagay, meron silang tanim. Kailangan natin, siguro tayo bilang sa iglesia para manumbalik ay ma-push lang sila. Kasi, nag-shine sila doon. Kumbaga, na may mga comment, wow, galing. Kasi pa-drawing pa. Syempre sila, nahirapan sila, elder pa yung kasama nila, di ba? So, mabuti rin na nakakapagpadala rin tayo lagi ng kabataan. Kasi makikita natin yung kanilang mga talento. So, hindi naman po yun din galing sa kanila. Yung God's will. Halimbawa po si Iber, di ba? Mahiyahing bata naman siya. Ibig sabihin, alam natin kung anong kapasidad niya by this time. Pero, I think ang Panginoon ang nagput sa heart niya para tumayo doon, para mag-lead ng kanta, para pasayahin yung mga tao habang inaantok na kasi na yun eh, 2 o'clock na yun, no, Rochelle, yung workshop. So, parang inaantok na rin. And, ayun, ma-11 na. Gutom na yung mga senior.
ito na mga ibang senior. So makikita natin na yung power ng Panginoon ay laging sumasa atin. So, anong bilang application natin for this day at saka sa mga susunod pang darating na mga years ng buhay natin. So, anong dapat natin gawin? Ang una, siguro kailangan natin i-embrace kung ano yung purpose natin. May purpose po ang Panginoon, bakit nandito tayo. Very na-challenge nga din po ako. Si Ate Gemma po ay dumalaw dito nung nakarang after anniversary. So, sabi ko nga, sige po, ipag-pray natin. Kasi parang may clamor na siya to. Pastor, pwede po ba? Kailan po babalik yung Bible study, mga ganon. So, ang challenge ko naman sa kanila, sila po ni Ate Fe. Ang challenge ko, hanggat hindi po tayo kikilos, hanggat wala po mag-move sa atin, at may ibibigay din natin yung best natin. Yung mga ministry na gusto natin sana gawin, hindi po natin magagawa. 100%, na-train na po kasi kayo according to the turnover po namin ni Pastor Melvin. So, ang challenge ko po ay, ito na yon para gawin natin yung mga tinuro po ng ating nakaraang pastor, gano'n. So, nasa ano na po tayo, mission field na. Kumbaga, sana wag na natin balikan yung mga excuses natin na kagaya ng ginawa ni Jeremiah. Nandito na sana tayo sa part ng commissioning na. Kino-commission na tayo ng Panginoon. So, later on, para po naman din mabalik natin mga Sunday school natin, I know God will make a way. Kasi nakikita na natin, unti-unti, babalik yung mga ministry na dati po nating nagagawa. At alam ko po naman, sobrang namimiss nyo na rin po yun. May mga hindrances nga na sana pagbulayan natin kung hindrances ba yun o hindrances na siya, tapos excuse pa. Dumoble na. Hindrance na nga siya. Tapos itong hindrance na to, ginagawa pa natin excuse, kaya hindi tayo maka-move on sa mga ministry natin. So, yakapin po natin kung ano yung God's purpose sa buhay natin. Yung knowledge na ano ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kahit na minsan, hindi siya fully naiintindihan. Kasi minsan gano'n naman po, di ba? Meron pong isang church, nagsabi siya sa akin, nagtataka ako ate, kasi bakit hindi naman po talaga akong mahilig sa bata, ganyan. Pero nagulat po ako, bakit ako po yung pinadala ng church dun sa CEM Institute, tapos nagsabi po kami. So, ganun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo yung mga purpose sa'yo ng Diyos, baka alam mo lang, hindi naman batayan lang yung hindi ka mahilig sa bata, para hindi ka gamitin ng Panginoon sa ministry for children. Baka sinasabi mo lang yun. Yun na nga yung hindrance sa mind mo, tapos ginagawa mo pang excuse. Kaya, yung power ng Holy Spirit at saka yung purpose ng Diyos sa buhay mo ay hindi mo marating. Kaya sabi nga, alamin ang purpose natin, kahit minsan, hindi natin ito maintindihan. Dahil, kailangan natin pagkatiwalaan na kasama natin yung presensya ng Diyos. So, yung trust God promises na siya ay kasama natin. At i-deliver na tayo dun sa mga takot natin. Yan. So yung hindrance, tsaka po yung excuses natin, pag lumala pa yan, nagiging fear na natin. Nangyari din naman po yan sa akin, hindi rin naman po ako excuse. Matagal na po akong sinasabihan for pastor, mag-lisensya. Ang hindrance sa akin noon, on my mind, yung family ko, kasi meron kaming sariling bahay, na-establish kami sa Muntinlupa. So, hindi talaga sila sumasama since nung bumalik po ako as full-time worker. Kumbaga, yun yung nasa isip ko na dahilan. Kaya, ayoko kasi syempre pag pastor ka na, ito yung tingin na dapat ng mga member. So, isa yun ang hindrance. Ang second na minsan, excuse ko na yun para hindi po, okay na po ako maging leader naman, diba? Tapos, isa pa rin po, yung sobrang mahalaga po sa akin ang politiko. Dahil nga po, hindrance sa akin ng family, what I preach, kailangan ginagawa ko. Baka balikan niyo ako pag nag-preach ako, nagpabilang pa, pastor wala dito Tapos, mag-sermon ka. Yun, isa yun. Dahil sa gano'n, naging fear ko na yun. Di ba? Lumala na, naging fear ko na. Kaya, okay na ako dito bilang DM, nurturing. Hanggang later on, sa buhay ko, sa paglangbahin ko, may mga pinakita sa akin ng Panginoon. Ganon. Na may pag-aalaga sa pamilya mo dahil sa totoo lang, yung verse na, di ba, yung tinawag ng
ang mga propeta, tinawag ang mga disipulo, tinawag ang mga apostol. Ang sabi, iwanan ng pamilya. Walang sinabi isama ang pamilya. So yung kulturang ganon, naisip ko, baka atin yun, kasi magandang tingnan. Actually, di ba maganda, sama-sama kayo, nalilingkod kayo, napoprostrate ka kasi yung anak mo nagsisimbahan sa ibang simbahan, ganun ka hindi mo kasama, leader ka pa naman. Pero nung na-realize, actually, that is that, pinagpipray ko ng mabuti yun kung magpapalisensya po talaga ako bilang pastor. Lagi-lagi akong lumuluhod, umiiyak, bigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. Kasi yun po yung, kasi baka sabi ko pa, Lord, baka ang purpose mo sa akin, tapos na yung pagiging diakonesa ko, tapos na yung pagiging DM ko. Kasi ilang-ilang na po sa mga simbahan or mga kabataan na po akong nurture ko sila dun sa church, mga pastor na sila, mga professor na ng seminary. Sabi ko, baka nga hindi. Baka iba na yung purpose ng Panginoon sa buhay ko. Pero payaparin mo po ako. Yun yung talagang hiniling ko sa Panginoon. Then later on, dun nga, nagsisearch ako, lagi namang sinasabi ng Panginoon na pick up your cross and follow me. So bahagi ng pagpasan ng cross ay yung sasabihin sa'yo ng mga tao habang ikaw ay nagsishare. Habang yung mga sheep mo ay sinishepherd mo. Kasi di ba ganun po yun? So, ang hanggang sa, tagal pa rin po akong na-convince for God. Umabot pa yan ng ilang taon pa bago ako na-comfort. Kasi sabi na ako, At hanggang ngayon naman sinesearch ko pa rin saan galing yung buong pamilya. Kasi yung pagkakatawag ng mga disipulo, individual. Tapos nag-voice out ako na ang salvation naman din is individual. Pero, hanggat maaari, yung value and norm ng sama-samang naglilingkod, ay gawin po natin yan. Kasi maganda po yan eh. Maganda po yan. Kaya lang talaga, pag malaki na yung anak mo, may sarili ng buhay. Halimbawa, yung anak ko, 26, 23, ang medyo nagaganon ko pa sa church, yung bunso ko, kaya lang doon siya sa Makati eh. Kasi medyo bata pa siya, pero pag nagkaka-girlfriend na, parang umalis na sa poder mo kasi nagtatrabaho, nagdodor na sa iba, mahirap na yatang sabihan na, o hindi, kailangan lahat tayo. Alay, kagaya nila Adi, si Milo, kahit ayaw na magsimba, pag hinagpot mo yan, hinawakan mo kamay yan, sasama yan hindi yan magagalit sa'yo. Pag halimbawa po, kagaya nila siya. Pwede ko na itong kalat kasi may mga sariling desisyon na po yung mga anak natin. Pero wag po tayo malungkot. Kasi yung promise ng Panginoon na habang ginagawa po natin yung purpose natin sa buhay natin, naantuon po yung kanyang presensya. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. O testimony ko po yan talaga. Naiwan po ang pamilya ko sa Muntinlupa. Pandemic po, hiwa-hiwalay po talaga kami. Makakaiyak po talaga. Ako po na lockdown sa CHR. Yung asawa ko tsaka yung bunso ko, na-lockdown sila dun sa gym namin sa Bayanan. Yung panganay at pangalawa, nandun sa talagang bahay namin, sa Putatan. Pero alam niyo po, dun ko nakita yung greatness ng Panginoon na talagang hindi niya pababayaan ang mga anak ninyo, saan man sila napupunta, gagabayan at gagabayan niya po yung mga anak niyo. Mapalihis man po yan, bahagi po yun ng experience nila. Pero ibabalik sila ng Panginoon sa tamang landas. Kasi meron pong rooted po yung pananampalataya. Di ba tayo rin naman? Meron naman din tayo mga kalokohang ginagawa ng mga kabataan natin, di ba? Pero di ba lagi tayong binabalik ng Panginoon? So yun po yung trust. At yung act of faith po, step out of faith. Allowing God to empower you to speak His word and fulfill His purpose in your life. One step lang po. So pag sinabi niyo, hindi ko to kaya, ayan, halimbawa, invited po ako sa second Sunday, o third Sunday ng September sa Cateros. So, mag-a-assign po ako ng sermon sa inyo. Okay? Sinabi naman po ni Pastor Melvin kung sino po yung mga umakaten doon sa Bible study na may mga tinuro daw po siya sa inyo na how to make sermon kahit pa paano. Diba? So, one step. Isang hakbang lang po. Kaya lagi ko rin po sinasabi yan sa mga anak. One step at a time with Jesus by my side. So, di ba? Kasi kung hindi po natin iangat, kaya lang po yung pagsimba natin, di ba po? Kung paggising natin sa umaga, hindi tayo mag-step forward. Hindi po tayo makakarating dito sa simbahan.
dahil tinatanggap tayo. Pero yung act of faith natin, one step at a side with Jesus by my side. At yung marirecognize po natin yung power ng salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin namamalayan yan. Na later on, yung sarili mo, nakikita mo na, naglilid ka ng Bible study, o kaya naman, naging Sunday school teacher ka na, o kaya naman nagsisermon ka na. Minsan po, pag in-approach po kayo ng ganyan, take it as an opportunity para makita nyo po kung hanggang saan yung talent and purpose nyo sa buhay nyo. Diba? Yakapin nyo yung mga purpose nyo. O yan, natatawa na siya. Yakapin nyo po yung purpose nyo kasi po talaga. Diba? Hindi lang yung ito lang eh. Baka may kakayanan pa kayo na binibigay ng Diyos. Hindi lang yan. Hindi, ito lang ako. Sa matang magaling, tikod lang ako. Hindi. Diba? Dito lang ako sa Zumba Ministry kasi ito yung alam kong gawin. Sumayaw. O, parang ito yung maka-encourage ko ng mga ibang diba? Pero baka beyond that meron. O, para lang yun, diba? May mga artista. Diba? Si Richard Yap. Diba parang 30 plus na siya nung Be Careful With My Heart. Doon naman siya nag-shine. O, diba? Tayo din naman. Kaya huwag natin sasabihin, I'm too old. At huwag din natin sasabihin, I'm too young. To march in the infantry. Ano yung may sabi? Right on the Calvary. O, huwag natin sasabihin yun. Kasi, ang Diyos, meron siyang kakayanan na tayo ay ma-empower. Basta magpagamit lang tayo. At huwag tayo masyadong alis-alisin na natin yung excuses natin para hindi or para huwag magkaroon ng hindrance sa ating pagkatawag. Tayo ay tinawag ng Diyos at kanyang papangyarihin ang purpose mo. I-equip ka ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Gagawin kanyang able. O sa rin yan. Puro tanto. Protektahan ka niya. At lalo higit, sasamahan ka. Yan. Tandaan niyo po yun. May protection na sasamahan pa po niya tayo. Hindi niya tayo iba. Susunod ka na ba sa Panginoon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos? Kung sasabihin mo, oh pastor, susunod na po ako. Then, poprotektahan ka ng Panginoon sa ministry. Ready ka na ba ulit ko? Another venture po. Another talent na ibinigay sa iyo. Then He will accomplish His purpose. Kahit ano pang mangyari sa iyong paglilingkod. Ang hamon sa atin, kung hindi po ngayon, kailan ba? Kung hindi bukas, sana now na. Ayan. Bilang hamon po, since alam mo po itong kantang to, habang kinakanta po natin siya, pagbulay-bulayan natin, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi bukas, sana now na. Sige po, atin po kawitin ng sabay-sabay.